naman typhoon nang dumating dito sa Luzon noon. Typhoon Frank hit Negros and Panay Island. So Iloilo, Capiz, Aklan. Hindi ho tinamaan ang Luzon. So hindi ko po alam kung ano hong malaking typhoon na yun in 2008 na tumama dito sa Manila. At saka Typhoon Frank anyway happened in June. October ang pag-sale nito. So, hindi nila inayos. 5 months, water damage lang ho yun. Alam mo yung condominium, ang binibili ho ninyo yan, yung ere lang sa loob. Sapagkat yung mga walls po, yung ceiling, yung doors at yung floors is owned by the condominium corporation. Hindi ho kayo may-ari nun. So, they have to be able to deliver that intact sapagkat ginagaranti, winawaranti ho yan ng developer. Hindi po pwede sabihin siya, sige, ikaw na bahala sa roof, ayusin ninyo. Teka muna, maraming unit yan sa baba, di ba? Pag hindi ayusan pag-repair ng roof, anong mangyayari po? Kakasuhin ka ng lahat ng mga units doon sa baba mo, no? Senator Osmeña, kanina rin po ay tinanong nyo itong witness ng Ayala Land kung nagbibigay sila ng diskwento o reduction, discount dito sa mga bumibili. Bakit po? Kung nagkaroon ho sila ng water damage na nagbigay ng 40% discount, wala ho daw, yung maximum discount nila 10%. Dito sa antas na to, parang naging normal ba siya? Naging normal na course ba ito sa tingin niyo yung pagbibigay ng discount? Saka di ba kahapon nasabi nga nila, you have to cite different matters in the aspect na may global financial crisis, may mga ganitong bagay. Hindi, wala yung global financial crisis kahapon sapagkat yung pagbasa ng annual report ng Mega World for 2008, pinagmamalaki pa nga ng Mega World, our sales increased by 21%, and our net profits increased by 17%. So our net profits are now hitting 3.1 billion pesos. Ayun bang financial crisis nila? At number 2 ho, sabi po nila, end of the year na. So nagmamadali ho kami para maisali lang yung sale sa current year. September ho pinirma ng contract, hindi pa end of the year yun. Kung sinabi nila December, baka maniwala pa ako. Pero September ho. So the witness was not exactly telling the truth. Balikan natin si Senator Cheese. Senator Cheese, sinabi ni Senator Joker Arroyo kanina, if you're not sure of your witness or your evidence, don't present. Naging observation din niyo ba to sa performance ng prosecution sa araw na to? Hindi ko alam kung saan galing yung pahayag na yun ni Senator Arroyo. Para sa akin, ginagampanan lang naman ng prosecution yun sa palagay nilang tamang presentasyon ng kwento, ng story ang nais nilang ilahad sa amin at sa publiko. Diskarte nila yun. Tama man o mali, diskarte nila yun. Senator Cheese, nung pong nakaraang linggo, I think, nagtanong po kayo at kinlarify nyo po kung isasama ba itong mga dokumento, I'm not sure if it was the SALNs or the ITRs, noong bago pa maging Chief Justice itong si Chief Justice Corona, or ang i-consider po ba itong yung ngayon lang na siya ay Chief Justice na? Nasettle na po ba ito? Hindi pa na pag-uusapan yan sa isang caucus at hindi pa rin nasisettle yan ng impeachment court bilang, ng Senado bilang impeachment court. Nasa palagay ko, mas malaki, maiikli kung sakasakaling yun ang magiging pasya. At maski nang maging pasya man ay covered yung pagiging Associate Justice niya, iikli pa rin ng konti dahil hindi nakasama yung pagiging Presidential Legal Counsel, yung pagiging Staff's Office of the Vice President, except to establish pattern. Okay, maraming salamat po sa ating mga Senator Judges. Napaunlakan niyo kami ng konting oras. Thank you very much. At yan nga, naging mga pahayag ng mga Senator Judges na si Senator Cheese Escudero at si Senator Serge Osmeña. At kanina nagbigay na tayo, Gio, ng summary ng highlights. Ngayong araw, 2 witnesses po ang naipresenta ng prosecution panel. At siguro naklaro sa atin yung iba mga punto, especially yung pagbuo ng legal memo. I think pinapabilis po ng Senator Judges yung proseso na wag na magtalakayan doon sa floor. Isulat niya sa legal memo at magde-decide po ang korte. And kanina nga sinubukan nating tawagin itong ating kasamang si Ralph. Tingnan natin kung ready na siya. Ralph Rivas. Yes, Kathy and Gio, kakatapos nga lang ng dateline ng itong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At maliban sa diskusyon at eksaminasyon
na natunghayan natin kanina, isa pa sa mga na pinagkaguluhan ng media ay itong biglaang pagdating nga ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada dito sa Senado. At bagamat hindi siya nanood sa mismong plenaryo at nagmonitor lamang siya sa press briefing area, ay hindi nito napigilang magkomento sa ilang mga nangyayari nga dito. At una na dito ay ang fairness naman umano ni Juan Ponce Enrile tungkol sa pag-handle nitong impeachment trial. Kumpara naman sa pinagdaanan niya noong siya ay nasa impeachment trial rin. At payo naman niya sa kay Corona ay ang harapin umano ang mga reklamo sa kanya at kung wala namang itatago ay huwag siyang kabahan. At hindi naman siya nagkomento tungkol sa prosecution, performance of prosecution dahil ayon sa kanya ay medyo unethical ito dahil siya ay ang ama ng Senator Judge na si Jinggoy Estrada. At isa pa siguro sa mga nag-caught attention ngayong araw siguro ay ang unang beses na paglabas ni Senator Judge Lito Lapid ng kanyang mga tanong. At sana nga ay hindi tayo magsawa sa patuloy natin tutukan itong impeachment trial dahil bagamat medyo draggy nga ito dahil day 10 na tayo at mag-iisang buwan na tayo ay historical ito at malaki ang implikasyon nito sa demokrasya ng ating bansa. At yan ang pinakuling detalye mula dito sa labas ng Senado. Maraming salamat, Ralph Rivas, nag-uulat live mula dyan sa labas ng Senado at nabanggit nga niya, Gio, itong pagdating dito ni dating Presidente Estrada. Samantala sa punto ito kasama natin ang lead prosecutor, Congressman Neil Tupas. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi. Kamusta po ang, sa tingin nyo, how did the prosecution fared in day 10? Well, at least may dalawa kaming witnesses na naisalang. We were expecting tatlo sana. Pero masaya na rin kami na may dalawa. At yung Basag Gidote, yung gusto na naman ipakita doon kanina na merong revocation ng kanilang license. At yun ay pinakita na namin. Medyo nagtagal lang yung discussion kasi nga dun sa medyo interesado yung ibang senador natin. Dun sa corporate law. Yes. Yung mga legal issue doon sa corporation. Pero kami doon gusto na ipakita na merong revocation of the license at ang theory doon ng prosecution is fictitious yung loan na yon na 11 million. And we will prove that by presenting yung mga iba pang mga witnesses namin. Yung pangalawa naman na witness, yun lang yung column sa Makati na condominium na hindi ko alam bakit nagtagal yung usapan, nagkaroon pa ng requirement of legal memoranda from both parties. Yung SALE naman ng 2010 ni Chief Justice, inadmit niya naman yun, ng 2003 niya na-acquire yung property na yun. Although hindi yun na-declare from 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 lang nilagay yun. Pero dun sa 2010 SALN, the Chief Justice nakalagay doon na acquired yun 2003 by installment. Sir, dun sa naging cross-examination ng defense, so una kay Sir Benito Catara ng SEC, na bring up ni Justice Cuevas na may 34 million na expropriation proceedings na naganap na ginawa ng City of Manila para kay Cristina Corona. Ano po yung pinupunto ng depensa dito nung pinisenta nila? Tingin ko pinapakita nila may pera yung na pambili dun sa properties. Yung hindi ko alam kung sa Basag Gidote yun o sa pangalan kasi dun sa kanilang list of witnesses at documents pala ng defense nakalagay doon yung check na sa pangalan ni Cristina Corona. So malalaman natin kung kanino ba talaga yun. Kay Cristina Corona ba yun, Basag Gidote? And we might request for a subpoena doon sa income tax ng corporation from 2003 backward siguro. Malalaman natin kung meron nga income yun. May reservation naman po kayo doon sa pagsusumitin nyo ng listahan ng witnesses and pwede po kayong mag-add anytime as necessary po, di ba po, sir? Wala po ba kayong planong ipasubpina itong mga miyembro ng Board of Directors para mapatotohanan kung nagkaroon nga ng pag-uutang itong si Chief Justice mula sa kumpanya? Pinag-uusapan namin ngayon kung sino pa yung kailangan isubpina para ma-prove yung punto, yung aming theory, yung aming gustong i-prove doon. Pero sa ngayon kasi nag-uusap pa lang kami kung sino. At tama ka, yung 100 witnesses na yon, pwede kami magdagdag. Pero sigurado ako hindi namin i-present yung 100 na yon para matapos tayo sa
Well, before probably ang gusto namin mangyari na sana magkaroon ng verdict ito before the adjournment of Congress. So as a final word, what would we expect from the prosecution tomorrow? Tomorrow, we will try to wind up dun sa Article 2. Aabot ba, sir? Sana, no? Sana, although kasi meron pa kaming request ng subpina dun sa dalawang bangko. Namely, yung PS Bank at yung BPI. So, hindi namin alam kasi ito para ito sa Article 2. So, ngayon siguro, iniisip namin na for example, pag na-grant yun, tapos hindi naman para bukas, next week. So baka hindi ko alam kung pwede kami mag-present ng Article 3 muna, then kung kailan yung subpoena, doon namin pa-present. Pero we want to move on. We want to move on para sa amin, sufficient na yung na-present namin para ipakita yung ipoprove namin na non-disclosure, number 1. Meron mga properties na hindi na-disclose. At number 3, yung properties na ito, whether disclosed or not, na kanya, ay manifestly out of proportion doon sa kanyang income. Maraming salamat po, sir. Pinaunlakan niyo na naman kami today. I hope you could clarify a lot of things for us in the upcoming days. Maraming thank you for your time, Congressman Tupas. Salamat. And ayun nga, gaya ng nasabi ni Congressman Tupas sa ating interview sa kanya, they are hoping to wind up tomorrow. I hope. We all hope that they will be successful in doing so. It's gonna be a jam-packed Thursday tomorrow. Kung gano'n ang magiging diskarte natin. At talagang, I'm sure, excited ang mga tao doon sa final kablam doon sa, sa SALN issue or sa Article 2 ng impeachment trial ni Chief Justice Corona. At magbabalik po kami muli bukas, 1:00 ng hapon, para sa isa na namang live coverage ng Day 11 naman ng paglilitis, katarungan para sa taong bayan. Expect na ira-wrap up ang Article 2, ikatlong week na to ng paglilitis. Okay, maraming salamat po. Ako po si Gio Tingson sa tulong ng pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency at 15 local radio stations and cable networks. Isama mo na dito aming live streaming sa www.angpaglilitis.ph. Maraming salamat po. At hanggang bukas po muli, ako po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas.